Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit, muli kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyo sa napakagandang araw na to na muli ay binigyan mo kami ng pagkakataon upang magpasalamat at sumamba sa iyong dakilang pangalan. Salamat po sa bawat isa na nandito ngayon. Kami po, Panginoon, ay linisin mo sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan na nagagawa namin sa aming buhay. Salamat po dahil ikaw po ay Diyos na mahabagin, hindi mo po kami pinababayaan kahit hindi po kami karapat-dapat. Salamat sa mga pagpapala, sa mga biyaya, maging sa mga pagsubok na pinagdadaanan namin. At kami muli mong itinatayo at pinatatatag. Sa araw na ito, nawa ay tunay na masamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. At ang mga salita mo nawa na aming maririnig sa umagang ito ay tunay na maging gabay sa aming patuloy na paglakad sa buhay namin, Panginoon. At sa umagang ito, samahan niyo kami. Ikaw po ang siyang maging tagapagsalita at ang mga salita mo ay maging gabay at magpalakas po sa aming mga espiritual na panghihina. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. At ngayon naman po, bigkasin natin ang sinasampalatayanan ng Iglesia Unida. Sabay-sabay po natin itong basahin. Sumasampalataya ako sa banal na kasulatan, ang kinasihang salita ng Diyos, walang kamalian at natatanging batayan ng aking pananampalataya. Ito'y binubuo ng 39 na mga aklat sa Lumang Tipan at 27 sa mga aklat ng Bagong Tipan. Sumasampalataya ako sa isang Diyos na may 3 persona, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, magkakapantay sa kadakilaan, kapangyarihan at pagkawalang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at ng lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo na anak ng butong niya, Panginoon at tagapagligtas natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa 3 araw na buhay sa mga patay, umakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, na ang biyaya at pananampalataya ay pawang kaloob ng Diyos at wala akong bahagi para sa aking personal na kaligtasan. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa pagkakaisa ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay at katawan, sa buhay na walang hanggang siya nawa. Great King.
Purihin po natin ang ating Panginoon. Patuloy po natin siyang awitan sa awitin na ito. Itong awitin po na ito ay kantahin po natin ng may panalangin. Tunay nga na marapat lamang na purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. Much deeper within, through the waitings up here, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus.
Maraming salamat, Lord God, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, Panginoon, na pinaparanas mo sa aming mga buhay, Panginoon Jesus. Maraming salamat, Lord, sa kagalingan na ibinigay mo sa bawat may karamdaman, Panginoon, sa mga answered prayer, Lord God, na ibinigay mo sa amin, Panginoon Jesus. Tunay nga na dakila ka at tunay nga, Panginoon, na marapat namin na pulitin ka namin sambahin, Lord. Sa mga oras po na ito, dalangin po namin na ikaw po ang maging sentro at gawain na ito para sa inyo, Lord God. Nawa, Panginoon, madakila ka at maitaas ka, Panginoon, at ito ang iyong ngalan lamang, Panginoon Jesus, ang mabigyan ng papuri at pagsamba. Tunay nga, Lord God, na sa iyo po namin ibibigay ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Tunay nga na dakila ka at wala kang katulad. Ito lamang po ang aming samo at ang aming dalangin. Purihin ka, Kristo Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Lord, muli kami ay narito, nagpupuri, nagdadakila, sumasamba sa inyong banal na pangalan. Salamat ng maraming Panginoon, because you have been so good to us, Panginoon. Salamat ng maraming dahil meron kaming Diyos na siyang laging nakatunghay sa amin. Diyos na siyang nagpapala, Diyos na kumakalinga, Diyos na sumasama sa bawat isa, Diyos na nagpapagaling, Diyos na tumutugon, Diyos na nagpo-provide sa aming mga pangangailangan, Diyos na umaaliw sa aming mga kalungkutan, ang Diyos na siyang nagbibigay sa amin ng kagalakan. Salamat ng maraming Panginoon sa pagdadala mo sa aming mga yapak sa umagang ito. We truly praise and honor your name, Lord God, in this place. Hayaan mo po, Panginoon, na sa umagang ito, ilapit muna namin, Panginoon, sa inyo. Bago kami, Panginoon, sa ibang mga bahagi ng programa, ay ilapit namin na aming mga sarili. Ilapit namin ang mga puso. Ipaalala mo sa aming, Panginoon, all the good things that you have given us. Sa masaya o malungkot na pangyayari ng mga buhay, still, Panginoon, we have every reason this morning na ibalik ang pasasalamat po sa inyo. Tunay nga, O Diyos, kung wala ka po, ay wala rin kami rito ngayong umaga. Kaya, Panginoon, salamat sa iyong pagkilos. Salamat sa iyong mahimalang paggalaw sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pagdaragdag mo ng taon sa aming pong mga kaarawan. Salamat, Panginoon, sa iyong pagsama sa aming, Panginoon, maging sa aming pong mga sakit at karamdaman. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapagaling sa amin, O Diyos. Sa mga panahon ng aming kahinaan, sa panahon, Panginoon, nangangailangan kami ng kalakasan sa aming pong pisikal na pangangatawan at maging sa aming spiritual na pangangailangan. You are always there for us, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa iyong provision. Salamat, Panginoon, sa iyong pagsama sa aming mga pangangailangan. Tunay nga po, Panginoon, you are our Jehovah Jireh. You provided everything, every needs na meron kami, Panginoon. Salamat ng maraming, O Diyos. At maging, Panginoon, sa pagsama mo sa aming mga relasyon. Salamat dahil ikaw po ang nariyan at patuloy na gumigit na sa buhay ng mga may asawa, sa buhay, Panginoon, namin at ng aming mga pamilya, maging, Panginoon, sa mga relationships na meron kami sa iba't ibang aspeto ng aming buhay. Salamat, O Diyos, sa isang linggo ng pag-aaral, sa mga mag-aaral. Salamat sa isang linggong paggawa sa mga naghahanap buhay. At salamat, Panginoon, sa anuman ang aming kalagayan sa nagdaang isang linggo, muli, narito kami pa rin para ikaw ay aming sambahin. We thank you, Lord God, also for the opportunity to come to this place and worship you, Lord God, sa kalayaan ng pagsamba na meron kami. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang tinataas sa dakong ito at sa iglesyang ito. Tunay nga po, Panginoon, lahat ng ito ina-acknowledge po namin na kung wala ka, O Diyos, at wala ang iyong pagkilos, hindi po namin mararanasan ang lahat na ito. Kaya naman po, Lord, hayaan mo, gaya ng aming inawit, ibalik namin, Panginoon, ang aming mga puso sa pagsamba sa inyo. Ibalik namin, Panginoon, ang aming mga sarili to thank you, Lord God, for everything that you have provided and given to us. Sayamahan mo po, O Diyos, ang iyong mga anak na narito sa unahan. Kami, Panginoon, ay nagdadala na aming pasasalamat po sa inyo. At lubos, O Diyos, ang aming pasasalamat bilang isang iglesia sa nakaraang pagtitipon namin, Panginoon. Hiling namin, O Diyos, na sa umagang ito, sa aming pagtuloy na paglakad sa aming mga buhay, sa isang linggo na aming harapin at sa buong taon na muli namin harapin, ang biyaya mo po, Panginoon, na siyang maranasan namin kung paanong nararanasan namin at ngayon ay aming pinagpapasalamat sa umagang ito. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito at ayaw mo na sa pamagitan, O Diyos, ng
panalangin. Hayaan po, Panginoon, ang iyong mga anak narito ay maranasan namin, Panginoon, ang iyong pagsama at ang iyong pagkilos. Mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at kanyang ingatan, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin noon, ngayon at magpakailanman. Sa tayong pangalan ng ating Panginoong Yesus, ang lahat magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Dinig po ba ako sa likod? Sineset pa po ni Kuya dito yung sound. Yan. So, purihin po ang Panginoon ngayong umaga sa muling pagkakataon na ang inyong lingkod ay makatayo upang ibahagi po ang salita ng Diyos. No? Supposed to be kailangan next month pa, pero hindi ko na po kayang hindi sabi nga, makapaggawa ng aking nakasanayan at ginagawang paglilingkod sa Panginoon. So this morning, tayo po ay dadako sa panibagong set ng ating pong topic from the National Church. Ang ating pong paksa ngayong umaga ay mula sa tema na Surrendered Life, no? A Humble Beginning. So ito po yung ating tatalakayin sa loob ng ilang buwan, I think 2 buwan yata, yung kanyang sakop, no, from this month until the next month. At yung ating mga paksa ay yung ding ating tatalakayin. Kung kayo po ay kasama sa mga small group ministries, yun po ay inyong pagbubulay-bulayan. Makikita natin this week yung ating pong message at ini-encourage natin yung bawat isa. Kung kayo ay wala pang mga small group ministries, pwede po kayong makipag-usap sa mga kapisanan officers natin para kayo ay makasama po sa mga small group ministries. So this morning po, ang ating title sa ating pagbubulay-bulay ay may pamagat na Surrender Your Attention. Ang halaga ng pakikinig at pagsuko sa Diyos. No? Surrender or surrendering your attention. Gaano ba kahalaga yung ating pakikinig at yung ating pagsuko sa Diyos? No? So when we go to these two important things, yung pagsuko o yung surrender o surrendering at yung ating pagbibigay ng ating attention or pakikinig ay makikita natin sa Biblia ang isang magandang halimbawa. At ito itutungayan natin maya-maya sa ating pong pagpapatuloy. So, from Luke chapter 10, verse 38 to 42, dito po magagaling yung ating pagbubulay-bulay. Pero bago yan, sabi nga po ay, minsan daw or sometimes, no matter how hard we try, we don't seem to focus our time on the things that are most important. Marami daw pong mga pagkakataon sa buhay natin o minsan sa pagkakataon sa buhay natin, hindi ho natin mabigyan ng focus yung ating mga panahon sa mga bagay na higit na mahalaga. No, lagi po tayong nadidistract, lagi tayo nagkakaroon ng ilang mga bagay kung saan na lilihis yung ating atensyon sa mga bagay na dapat nating pinapahalagahan. No, may mga pagkakataon na kahit gusto mong gawin yung isang bagay na alam mong importante sa iyo, hindi mo magawa kasi biglang may darating na mga bagong bagay na may engganyo kang gawin o pagtuunan ng pansin. No, katulad halimbawa, kapag tayo ay dumadako sa mga panibagong taon ng ating mga buhay, so every time, sa bawat simula ng bawat taon, di ba, meron tayong mga ginagawang mga pangako sa ating mga buhay that we will spend our time wisely. No? Yun ba yung naging pangako natin this year 2025? No, na Lord, gagawin ko yung pinakamahusay, pinakamaganda na magagawa ko sa loob ng taong itong darating. No, yung buong 2025, nakakalahati na po tayo. Mahigit na ba kalahati? O kalahati no, ng taong 2025. Na nakita na ba natin o nasa na ba tayong level doon sa pag-abot ng ating mga pangako para sa buong isang taon.
No, may mga simpleng mga pangako sa buhay natin. Halimbawa, sabi ng iba, mag-exercise na ako, no, iiwasan ko na yung pagkain ng mga bawal na pagkain, katulad ng masarap na taba, no, yung mga masasarap na chichirya, yan, yung mga maaalat, yung mga matatamis, di ba? Yun yung mga dapat iwasan na masarap na mandikman, di ba? Pero yun yung mga pangako halimbawa sa buhay natin na paminsan o madalas hindi po natin nagagawa. Kadalasan we are making more time sa mga bagay na hindi mahalaga. Ang sabi natin, Lord, I promise na babasahin ko po ang iyong mga salita, yung Bible, yung Biblia. Pero much time natin, we go to our television or the internet, no, para mag-browse ng ating mga Facebook account, ng social media account, no, makinig o manood sa mga YouTube videos, no. So maraming time yung nasasayang, no. We also promise, no, kung tayo ay mga magulang na magbibigay tayo ng ating panahon sa ating mga pamilya, pero much of our time, madalas, na ibibigay natin sa ating mga hanap buhay, sa ating mga trabaho. Nanginginayang tayo kasi sayang yung ating pwedeng rate from our OT, di ba? May mga ganun. No? Kaya uuwi ka sa bahay, tulog na yung anak mo, aalis ka ng maaga, tulog pa rin yung anak mo, so hindi mo na nakita at nakilala yung anak mo sa kanyang paglaki. Pero lumaki naman yung ating tinatanggap, di ba? Yun naman yun. No, pero yun yung mga bagay na kadalasan po nakakaligtaan natin. No? At ganun man karubdob o sabi nga, ganun man kalaki yung ating pagnanais na may focus talaga yung ating mga panahon sa mga importanteng bagay, madalas po tayo na nalilihis para gawin yung mga mahalagang mga bagay sa buhay natin. So, how are we doing today? Kumusta po tayo mga kapatid? Kumusta yung ating paglalakbay sa ating buhay sa taong ito? Doon sa mga naipangako natin sa Panginoon, doon sa mga nagawa nating mga bagay o sinabi nating mga bagay na nais nating gawin o tuklasin ngayong taon, nasa na ba tayong level o nasa na tayong pagkakataon sa ating mga buhay? Natupad na ba natin yung ating mga pangako sa Diyos? Yung ating bang focus sa ating mga buhay, sa ating panahon especially, ay para doon sa mga best things ng ating mga buhay. So ngayong umaga, ating pong tutunghayan at titingnan ang buhay ng isang halimbawa patungkol sa oras o sa panahon na ginugugol sa mga mahalagang mga bagay. Ito po ay yung story ni Mary at ni Martha. No? Alam ko po, very familiar po sa atin ang storyang ito. Yung kwento ni Maria at ni Martha o ni Martha at ni Maria. No? Pero bago yan, tayo po ay sandaling manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, samahan mo po kami ngayong umaga sa aming pong pagbubulay-bulay. Ikaw po, Panginoon, ang mangusap sa aming mga puso. At nawa, Panginoon, ang anumang bagay na nais mong sabihin sa amin ngayong umaga ay makatulong sa amin upang aming piliin yung nararapat sa aming pong mga buhay na makapagbibigay ng kaluguran po sa iyo. Salamat po. Ito yung aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yan. So, from Luke chapter 10, verse 38 to 42, dito natin makikita yung story ni Maria at ni Martha o ni Martha at ni Maria na magkapatid. So, sa kabuuan, alam natin na magkaiba yung kanilang naging katugunan in the presence of our Lord Jesus. Kaya na sa picture kasama si Jesus. No? At makikita nyo rin naman sa kanilang gesture, yung act na meron sila, si Maria na may hawak na, ano ba yan? Kaldero ba yung hawak niya? O banga, no? Siguro yung lutuan noon, di ba? Yung mga gawa sa sa luwad o sa putik, no? Yung ceramic. At si Maria naman na nakaupo sa paanan ng ating Panginoon. So, yun yung kabuuan ng story o ng karakter ng dalawang ito na magkapatid. Bago natin basahin yung ating teksto, atin munang sagutin yung ilan sa mga mahalagang mga tanong. No? Una,
kapag masyado kang abala sa buong araw, nakakalimutan mo ba ang iyong oras para sa Panginoon? Kapag tayo po ba ay masyadong abala sa buong maghapon ng ating mga buhay, yung marami tayong ginagawa, no? Yung mga nanay lalo na hindi nawawalan ng ano yan ng talagang panahon ng pag-iisip kung anong gagawin sa lahat ng mga oras, no? Walang bakante. Nakakalimutan mo ba ang iyong oras sa Diyos? No, yun po yung unang tanong. Pangalawa, madali ka bang madistract kapag mayroon kang isang bagay na pinagtutuunan ng pansin? No, tayo ba ay very easy na madistract ng mga bagay sa paligid kahit meron tayong pinagtutuunan o pinaglalaanan ng ating mga pansin? No, ganun ba yung ating personality? Pangatlo, madali ba para sa iyo na makita yung kamalian ng iba? Yan. So madali ba para sa atin na makita yung kamalian ng iba? So marami pong ganyan, di ba? We are looking for doon sa mga, sabi nga ay, pagkukulang ng ibang tao. No? Pero yung sa atin, hindi natin makita. No? Hindi natin maramdaman o malaman. No? At pang-apat, may mga pagkakataon ba o may mga pagkakataon bang tinatanong mo kung ikaw ba ay inaalagaan talaga ng Diyos? Talagang may care ang Diyos sa akin? O mahal ba talaga ako ng Diyos? Mayroon bang time na ganoon tayo na tatanong natin yun sa Panginoon? Lord, mahal mo ba talaga ako? Bakit ganito yung aking buhay? Bakit ganito yung aking nararamdaman? Bakit parang hindi mo ako pinapansin? Kahit na very busy naman ako sa aking mga ginagawa. So may mga sagot po dyan na nagpapakita o magpapakita na ikaw ay katulad ni Marta. No, ano yun nyo na lang po, tingnan nyo na lang. No, i-analyze nyo yung 4 na tanong. No, meron diyang mga tanong na kapag sumagot ka ng oo, ikaw ay katulad ni Marta. At meron naman diyang tanong na kapag sinagot mong oo, ikaw naman ay katulad ni Maria. Yan. No, tayo naman ay katulad ni Maria. So ang tanong sa atin ngayong umaga, kanino ka ba mas nakakatulad o nakakahawig? Kay Marta ba o kay Maria? Kay Marta ba o kay Maria? So tayo po yung makakasagot niyan. At mas makikita natin ng matibay yung ating sagot kapag ating pong natunghayan yung ating talata. Basahin po natin yung ating talata. Luke chapter 10 verse 38 to 42. Sundan niyo po ako. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na nanaupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinabayaan o pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. So tayo po'y napagpala sa pagbasa ng salita ng Panginoon ngayong umaga na ating pong pinagbubulay-bulayan. So if we really think about it, no, marami pong mga pagkakataon that we set our time with the Lord aside to take care doon sa mga other businesses ng buhay natin na ating iniisip o pinagkakaabalahan. No, minsan o madalas, sabi nga, yung ating sineset na time para sa Lord ay nawawalang kabuluhan because of those things that we think is really important. Halimbawa, kapag tayo ay may mga trabaho, minsan nakakaligtaan natin na mas mahalaga ang panahon sa Diyos, lalo kung linggo, pero meron kang trabaho pag linggo. Kaya hindi ka muna makakadalo sa gawain para sa Panginoon o sa araw ng Panginoon. So, dumating na ba sa isip mo na kung ano ang iyong inuuna ay mas mahalaga o mas mahalaga pa kaysa sa Diyos at parang ang tingin mo sa Diyos ay isa ng abala? Dumating na po ba sa buhay natin yan? So kayo lang po o tayo lang po makakasagot, mga kapatid.
No, dumating na ba sa ating mga isip o sa ating mga buhay na kung ano yung ating inuuna, madalas, no, ay mas mahalaga pa kaysa sa Diyos. At parang kadalasan o minsan, ang tingin natin sa Panginoon ay parang istorbo na lang. O istorbo ka naman, Lord. No, nakakaabala ka sa trabaho ko. Diba? Nakakaabala ka sa business ko ngayong araw. Eh, hindi mo iniisip na yung araw na yun ay araw ng Panginoon. Diba? So, meron na bang punto sa buhay natin na ganito po tayo o ganito yung ating naiisip? Alam niyo po, merong ilang mga common myths or ano ba yung myths? Alamat ng buhay. O parang nakasanayan na parang iniisip ng maraming tao at pinaniniwalaan. So, some common myths that we have come to believe. Ano ba yung mga bagay na yan? Una, busy equals important. Busy equals important. Yun daw pong pagiging abala ay parang katumbas ng pagiging mahalaga. No, kapag abala tayo sa maraming mga bagay, ibig sabihin yung mga bagay na ating pinapahalagahan o pinagkakaabalahan, ay mahalaga sa atin. So ito'y common myths, no? Ibig sabihin, ating nakasanayang paniwalaan. Pero alalahanin po natin that remember that God will not ask us on the judgment day that how busy were you. No? Hindi tayo tatanungin ng Panginoon sa judgment day o sa araw ng pag-uukom kung ikaw o gaano ka o paano ka naging kabisi sa iyong buong buhay. No? Hindi po yun ang tatanungin ng Diyos sa atin. Pero yun yung ating myth, yun yung ating pinaniniwalaan na kapag ikaw ay busy sa marami mga bagay, it is equals doon sa importante o mahalaga sa buhay kahit sa isang Kristiyano. Eh paano kung hindi naman inline yun sa buhay natin, sa pananampalataya natin, di ba? Pangalawa, someone wins the race. No? Isang paniniwala din po ito. Na common ay ating pong pinaniniwalaan. Someone wins the race. Ano po yung dapat nating alalahanin? Remember, God is not as interested in what you do or as who you are. So, hindi po mahalaga sa Panginoon kung ano yung ating ginagawa o ano yung ating ginawa o kung sino tayo. Kung hindi, alam naman natin kung ano yung mga bagay na nakalulugod sa Panginoon na dapat nating inuuna sa ating mga buhay. Pangatlo, sabi, hurrying will buy us more time. Hurrying will buy us more time. Yun daw pong pagmamadali, no, ay makakakuha pa ng mas maraming oras, no, sa ating mga buhay. Parang, yun nga, parang mas marami kang magagawa, mas marami kang oras, mas marami kang magagawa. Mas madali mong matapos yung isang bagay, mas marami kang ma-accomplish. Diba? Yun yung parang common myths natin na ating pinaniniwalaan. Pero dapat nating alalahanin that we just fill the extra time with more work. Parang ganoon din. No? We just fill in those times na dumarating sa buhay natin ng trabaho pa. Ganoon. No, na para bang pag nandun ka na sa puntong yun, nalilimutan mo na yung mas importante o mas mahalaga. Parang iniisip natin, sayang naman yung time. Diba? Sayang naman yung panahon kapag hindi ko ginamit. At yung pang-apat o panghuli na common myths that we have come to believe, downtime is wasted time. Downtime is wasted time. No? Ano bang ibig sabihin niyan? Para bang yung mga panahon na tayo ay walang ginagawa o tayo ay parang at rest, no? Parang ito ay sayang na panahon o sayang na oras. Pero dapat nating alalahanin, no, God instituted the Sabbath for rest. Amen? Diba? Ibinigay ng Diyos, inilaan ng Diyos, iniutos ng Diyos ang Sabbath for rest. No, sa ating paniniwala sa Lumang Tipan o sa Biblia, napakahalaga ng Sabbath day. At sa panahon natin ngayon, it tells us of our day with the Lord.
No? Although sa isang Kristiyano, hindi naman mahalaga na, o hindi lang certain time, yung panahon na para sa Panginoon. Of course, every day we must and we have to set our time with the Lord. Di ba? Sa ating mga personal time, ng devotion, ng prayer, kailangan may time tayo sa Panginoon. Pero iba yung panahon na kung saan inuukol natin para sa Diyos, yung araw ng Panginoon, katulad ng araw na ito. So, the ultimate tragedy, no, yung isang pinakamalaking trahedya ng isang napakaabalang buhay is the same tragedy that Martha faced. Alam niyo po ba na yung kinaharap ni Martha ay katulad ng kinakaharap ng maraming mga tao ngayon na napakaabala sa buhay. No, they were offered to have the opportunity to sit at Jesus' feet. No, merong pagkakataon na dapat umupo sa paanan ng Panginoon, katulad ni Maria para makinig. No, but maraming mga tao ngayon, they can't spare Jesus, o they can't give any time sa ating Panginoon. No? Dahil sa maraming mga bagay na kanilang mga ginagawa. So ano bang problema ni Martha? Ano yung problem na meron si Martha? Was her desire to serve Jesus the problem? Yung bang kanyang desire na maglingkod sa Panginoon? Yung gawin niya yung kanyang craft, magluto siya ng masarap, no? Yung mga nanay, expert sila sa pagluluto talaga. No, katulad kahapon, ang sarap ng minuto. Pero hindi ko tinikman kasi bawal sa akin. Yun yung expertise ng mga nanay, di ba? Yung talagang sa pagkain, no? Mag-prepare ng pagkain ng family. No? At si Maria o si Martha, yun yung kanyang gustong gawing paglilingkod sa Panginoon that time. No? Gusto niyang ipaghanda si Jesus, yung kanyang napakahalagang bisita. Yun yung kanyang naisin, yun yung desire ng heart niya. Pero ang tanong doon, ano yung problema ni Martha? Yung bang desire niya para maglingkod sa Diyos, sa ganoong bagay, ay problema? Ang sagot po doon, hindi. No, hindi po problema yun. That is not her problem. Yung desire na meron siya na gawin yung kanyang paglilingkod para kay Jesus is not the real problem. Ano yung problema? Una, she was distracted. No? She was distracted. Yung kanyang, preoccupation with serving distracted her from what was most important. Yung kanyang pagnanais na, o yung dominating factor na naisin niyang mag-serve kay Jesus, ipaghanda si Jesus ng pagkain, distracted her from what was most important. Na kailangan maglaan siya ng time muna para kay Jesus bago niya gawin yung kanyang gusto na paglilingkod sa pamamagitan ng pagpiprepare ng anumang masarap na meal. So, sabi doon, di ba sa verse 40, Martha was worrying over the big dinner she was preparing. No, ito po yung katotohanan na she faces stress and worry during that time. No, kahit naman siguro sinong may bisita, ganun yung ating mararamdaman. Kapag dumating yung special na bisita na medyo less yung ating time to prepare, talagang medyo mangangarag tayo, di ba? So siguro yun yung nararamdaman ni Martha during that time. And she was distracted. She was also depressed. No? She began to feel sorry for herself. Sabi niya sa Panginoon, Lord, hindi niyo ba napapansin yung ginagawa ko? No? At sabi ng Panginoon sa kanya, nababalisa ka na at abalang-abala sa maraming bagay. No? She began to feel sorry for herself. Parang hindi niya makita na importante yung kanyang ginagawa o mahalaga yung kanyang ginagawa. So she was depressed. No? She was also disapproving. She became critical sa ibang tao, especially kay Maria. She became critical of Mary for what? For not doing her part. Sabi ni Martha, bakit hindi ka sumasama sa akin para maggawa sa aking ginagawa?
No? So para kay Martha, importante na si Maria makasama niya sa kanyang pagpe-prepare. No? Kung siya ay maghihiwa ng maraming hihiwain, matagal yun kung siya lang maghihiwa. Pero kung kasama niya si Maria, mas madali po yun. Di ba? Tama? Sa mga kababaihan, di ba? Mas marami kayong maghihiwa, mas madali na maihiwa. Pero kung isa lang ang maghihiwa, mas matagal yun. No, alam yan ng mga nagluluto. So, yun yung iniisip ni Martha. And she was disapproving, or she was become disapproving over Mary. Kasi si Mary nakaupo lamang sa paanan ni Jesus. Yun yung nakikita niya. Ano? And she was demanding. No? She became demanding. She tells the Lord what she wants him to do instead of letting the Lord tell her what she should do. Para kay Martha, importante na sabihin niya sa Panginoon, kay Jesus, kung ano yung gusto niyang gawin. Lord, gusto kong magluto para sa iyo. Gusto kitang ipagluto ng masarap na pagkain para ma-enjoy mo naman yung time mo na bumisita sa aming bahay. Wala namang mali po doon eh. Wala akong mali doon. Di ba sabi nga kanina, yung bang desire niya to serve Jesus a problem? No. It is not a problem. No? Pero dito pinakita na she became demanding. No? Instead of letting the Lord tell her what she should do, no? She tells the Lord what she wants him to do. At naging demanding siya over Mary. Ang sabi niya, no, kay Jesus, tell her to come and help me. Tell her to come and help me. Panginoon, sabihin niyo nga yan, si Maria, na pumunta sa akin at tulungan naman akong magluto, tulungan akong mag-prepare. Huwag siyang paupo-upo lang dyan at nakikinig sa inyo. No, yung kasi yung feeling na meron si Martha during that time. So, that is Martha's problem. No, she was distracted, she was depressed, she was disapproving, she was demanding. Now, what was Mary's steps of giving her attention to God? Puntahan natin si Maria naman. Ano ba yung mga hakbang ni Maria sa pagbibigay ng kanyang atensyon naman sa Diyos? No, ito may kaibahan kay Martha. Kasi Mary gave her attention to God. Una, sabi, Mary surrenders her attention to Jesus. Mary surrenders her attention to Jesus, while Martha prepares for food for Jesus. Yeah. So, ano pong nangyari diyan? Mary sat to listen. Martha was distracted while preparing. She was hands-on but hearts-off. Yun yung meron si Martha. Hands-on siya, may ginagawa siya, pero hearts-off siya. Malayo siya kay Jesus. Malayo siya sa ginagawa ni Maria na nakaupo at nakikinig mabuti kay Jesus. Mary surrenders her attention to Jesus. So, importante po yun sa atin mga kapatid. Gaano man kaabala yung ating mga buhay sa bawat araw, we should surrender our attention to Jesus. No, we should have our time with our God. Pangalawa, Mary listens to Jesus. Hindi lang niya ibinigay o sinuko yung kanyang atensyon sa Panginoon, she also listens to Jesus. Nakinig din siya kay Jesus. While Martha were talking to Jesus, no? Si Martha ay nakikipag-usap kay Jesus. At yung kanyang pakikipag-usap ay ibang pakikipag-usap. Hindi naman siya nagpe-pray, di ba? Mary let the Lord tell her what she should do. Si Maria, hinintay niya na sabihin ng Diyos sa kanya kung ano yung nais sabihin ng Diyos sa kanya. She let the Lord tell her what she should do. While Martha tells the Lord what she wants Him to do. Yan, inutusan na ni Martha ang Diyos o si Jesus sa panahon na ito. So magkaiba sila.
No, magkaiba ng kanilang gesture. Kaya nga pinapakita dito that Mary listens to Jesus. Diba? Nakinig si Maria kay Jesus. At pangatlo, Mary discovers what most important. Mary discovers what most important. Nakita niya, no, natunghayan niya kung ano yung pinaka-importante, yung pinaka-mahalaga. While Martha was distracted with many things. Nung pinili po ni Maria, no, she chosen what is better and it will not be taken away from her. No? Yun naman sinasabi ng Biblia eh. Ano mang pinili natin na mabuti sa mata ng Diyos, it will not be taken away from us. No? So, yun yung mga hakbangin na meron si Maria in giving her time and attention to God. No? Pag sinabi po nating surrender, the word surrender means, in the Bible, no? Surrender means to yield or submit to God's authority and will. No? To yield or submit to God's authority and will. No? Yung pinaka-importanting words doon ay yung word na yield or submit. No? Yung ibibigay natin yung ating time sa authority ng Diyos, sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Relinquishing personal control and embracing His plan. Kakalimutan natin yung ating sarili, yung control natin sa ating buhay, at hayaan nating yakapin yung plano ng Diyos sa buhay natin. No? Yun po, kadalasan ay mahirap para sa marami. Bakit? Kasi we doesn't want anyone, even God, control us. Kasi mas masarap kumontrol ng ating mga sarili. Di ba? Minsan ganun eh. Yun yung ano eh, parang nature ng tao. We want to control ourselves. No? We want to control our own time. No? We want to control our lives. Di ba? Ayaw natin na ang Diyos ang mangialam sa buhay natin. No? But in surrendering, it means you are yielding and submitting to God's authority and will. No? You are letting yourself out in control of your life and embracing God's plan. So, kasama po dito, or it involves a deep trust in God's sovereignty and a willingness to align one's thought, actions, and desire with His will. So, ibig sabihin, magpapasakop tayo dahil nagtitiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Yung lahat ng aspeto ng buhay natin, isinusuko natin sa Diyos, hinahayaan natin na ang Diyos ang bahala sa buhay natin. So this act of surrender is not a sign of weakness. Pagka tayo po ay sumusuko o nagsusuko ng ating sarili, lalo kung sa Diyos, di ba? Hindi po ito simbolo ng pagiging mahina. Huwag niyo pong isipin na kapag tayo ay sumusuko, tayo po ay mahina. But, no, it is a demonstration of faith and humility. Kapag ka relationship from us and the Lord, sa pagsuko po natin, pag-surrender natin, it is not a sign of weakness, but a demonstration of our faith and humility. We have the faith to God, to God's plan, to God's sovereignty. No? We have the humility. Ibig sabihin, hinahayaan natin na ang Diyos ang mauna sa buhay natin at hindi yung anumang bagay galing sa ating mga sarili. So, how do we focus our attention and surrender time to God? No? Paano natin ibinibigyan ng focus o pinofocus yung ating attention at sinusurrender yung ating time sa Diyos? Paano ba natin gagawin yan? Meron daw pong dalawang importanteng bagay. Una, we must find place or we must find a balance between go and do and sit and listen.
No, dapat daw po maging balanse yung dalawang bagay na to. Yung go and do at yung sit and listen. No, yung go and do, it was ascribed to Martha, sa gesture ni Martha, di ba? Yung paggawa. Samantalang yung sit and listen ay kay Maria. So dapat balanse yung dalawang iyon. Sa Luke chapter 10 verse 27, kung ating puntutunghayan, ang sabi po diyan, una, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. So dito po ay pasok yung sit and listen. No, sit and listen. Sa pag-ibig natin sa Panginoon ng buong puso, kaluluwa, lakas, at pag-iisip, makikita natin yung gesture ng ating pag-upo at pakikinig katulad ni Maria. At doon sa pangalawa, ang sabi, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. No? It tells of the go and do, our action. No? Yung ating ginagawa, yung kapahayagan ng ating naiisip, yung kapahayagan ng ating nasa sa puso. So, go and do. So, this is the right order. Ito yung tamang order. Ibig sabihin, una, we should love God first. Dapat nating ibigin muna ang Diyos. We should sit and listen first. Katulad ng ginawa ni Maria. Unahin nating makinig sa Panginoon. No, unahin nating ipakita at iparamdam yung ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakaroon ng tamang panahon at nararapat na panahon para sa Diyos. At pangalawa, love your neighbor. Love your neighbor. Go and do. No, it comes the second thing, di ba? Go and do. Ibigin ang kapwa. Hindi po masama 'yun. No, we are supposed to do that as the reflection of our love to God. Kailangan nakikita yan, nahahayag yan. So, yun po yung una. Pangalawa, prepare and prevent is better than repair and repent. Prepare and prevent is better than repair and repent. No, yun daw paghahanda at pag-iingat ay mas mabuti kaysa pag-re-repair. Ano ba yung pag-re-repair? Pag-aayos at pagsisisi. No, parang ganoon. Ano pong sabi sa Awit 37:7? Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. So, waiting, no? Ibig sabihin, sa paghahanda natin, sa ating paghihintay, we are declaring na tayo ay panatag, no? At matyaga sa ating paghihintay. Sabi doon sa Awit 47:10, o Awit 46:10, sinasabi niya, ihinto ang labanan. Ako ang Diyos, dapat ninyong malaman. Ihinto ang labanan, ako ang Diyos, dapat ninyong malaman. So sa maraming mga bagay, napakahalagang makita natin na dapat pinag-iisipan ng lahat ng mga bagay. Dapat pinag-iisipan ng lahat ng mga bagay, lalo na kapag ito ay may kinalaman sa ating panahon at kaugnayan sa Diyos. No? Maraming mga bagay pinipili natin dahil tingin natin ito yung mabuti para sa atin. Ito yung nakikita nating much better. Pero may mga pagkakataon, naiiwan natin yung talagang tunay na mahalaga o tunay na importante sa buhay. No? So sabi diyan, to focus our attention and surrender time to God, we must find a balance between go and do and sit and listen. And we must prepare and prevent rather than repair and repent. Mahirap po ito. Alam niyo po, this is hard because we live in a Martha's world. Ang buhay po natin ngayon ay parang buhay ni Martha. Marami po tayong kaabalahan sa buhay. Di ba? No? Marami dito yung mga aligaga. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Mukha bang aligaga? Di ba? Yung sabi ng mga, yun yung term na ginagamit, yung mga aligaga. Yung mga
Yung mga limot-limot na dahil ang dami-daming ginagawa. Ang dami-daming iniisip sa buhay. Yung para bang yung anak mo, 2 lang, pero parang 10. Yung parang ganun, di ba? Paano pa kaya pag 10 talaga? Siguro ang hirap nun. Di ba? Yung maraming mga bagay tayong iniisip sa buhay. May trabaho ka, no? Meron kang negosyo, o meron kang mga anak, may ganito ka, may ganyan. So marami tayong mga iniisip sa buhay. There are times when we need to just stop and be quiet and still and rest in the presence of the Lord. No, sabi nga po, it is good for ourselves, good for our relationship with others, and good for our relationship with God. Yung minsan o dapat regular na pagtigil, pananahimik at pananatili at pagpapahinga sa presensya ng Diyos. Amen? No? Kahit gaano tayo katulad kay Marta sa panahon ngayon, no? Kahit gaano katulad yung ating mga buhay ngayon sa panahon na para bang tayo ay nabubuhay sa panahon ni Marta, napaka-importante na meron tayong time para tumigil, para magpahinga sa presensya ng Panginoon. No, hindi po rest in peace, ha? Rest in the presence of the Lord muna. Huwag muna po yun. No, iba yung rest in peace sa rest in the presence of the Lord. No, we should rest in the presence of the Lord. So ano ba ang pakiramdam ng nasa presensya ng Diyos? No? Ano yung pakiramdam ng nasa presensya ng Diyos? Ang sagot, you forget everything else that is around you. Yan po yung totoo. No? Nakakalimutan natin yung lahat ng mga bagay sa ating paligid. Di ba? Naranasan niyo po ba yan? Yung parang na-amaze kayo sa presence ng Lord sa buhay niyo, nakalimutan niyo yung mga bagay sa paligid niyo. No, nakangiti lang kayo, yung napakagaang ng inyong pakiramdam, na para bang walang ibang mas mahalaga, si Lord lang, yung aking time lang sa Lord ang mahalaga. So, bilang reflection ngayong umaga, ang tanong po sa atin, kailan yung huling pagkakataon na ang presensya ng Panginoon ay nagdulot na makalimutan mo yung mga nasa paligid mo? Kailan po yung huling pagkakataon na ganoon, na yung presence ng Lord nagdulot na makalimutan mo yung mga nasa paligid mo? Na nagdulot para makalimutan mo yung iyong mga hugasin sa lababo, no? Yung iyong mga labahin na gabundok. Kailan po yung huling pagkakataon o yung pagkakataon na yun na yung presence ng Lord naging dahilan para makalimutan mo yung iyong mga paboritong palabas sa telebisyon? Di ba? Kailan yung huling pagkakataon na yung presence ng Lord ay nagdulot sa iyo na makalimutan mo maging yung iyong mga alalahanin sa buhay? Yung mga maraming mga utang, yung mga maraming mga bagay na kinalaman. So kahit daw po walang kinakalimutan yung utang, kahit hindi sa presence ng Lord. So kailan po yung huling pagkakataon na yung presence ng Lord dinala tayo doon sa ganoong pakiramdam na meron tayong pahinga, na wala yung ating mga alalahanin sa buhay, naramdaman natin na tayo ay nasa kapahingahan sa harapan ng Diyos. Nakikita mo ba ang sarili mo na nagbibigay ng mas maraming oras sa mga hindi importanteng bagay at hindi isa sa mga mas mahalaga? So, ano ba yung ating ginagawa sa buhay natin? Yung bang mga bagay na importante o yung mga bagay na mas mahalaga doon sa importante na may kinalaman sa Panginoon? So ang hamon sa atin ngayong umaga, isuko ang iyong buhay, ang iyong sarili sa Diyos ngayon. Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi sa mga susunod, kundi isuko natin yung ating buhay, yung ating buong sarili sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, we praise and thank you for this time, Panginoon, na kami po ay iyong pinagsama-sama. Yung panahon na kung saan maiukol namin sa iyo yung aming oras, magkaroon kami ng kapahingahan in your presence, Lord. Katulad ng ginawa ni Maria. We praise you, Lord, dahil meron kaming opportunity. We always come into that opportunity, Panginoon. Pero may mga pagkakataon, katulad kami ni Marta, na pinipili yung mga bagay na akala namin mahalaga o importante.
samahan mo kami, Panginoon, na isuko yung aming mga buhay sa iyo. Isuko yung aming atensyon sa iyo. Hayaan namin yung kaabalahan na dala ng mundo, ng sanlibutan, ay hindi makaabala, makahadlang sa amin para magkaroon kami ng quality time, Panginoon, sa iyo, na aming Diyos, na aming Panginoon sa aming mga buhay. Bigyan mo po ng kapahingahan ng bawat isa, Panginoon, lalo na po yung mga napapagod sa maraming mga bagay. Bigyan mo ng kapahingahan ng kanilang mga buhay, ang kanilang mga puso, at piliin nila ang nararapat, ang umupo sa iyong paanan, ang makinig sa iyo, ang magpahinga, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat po, dakilang Ama, ito'y aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang umaga po. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo sa umaga pong ito. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagsama sa iyong minamahal na iglesia. We praise and thank you, Lord, for the 98th year celebration ng aming church last Sunday. Salamat po, Panginoon, sa tagumpay ng selebrasyong ito na nagpapakita at nagpapahayag, Panginoon, ng iyong kabutihan sa aming lahat sa loob ng 98 years. And we are also praying you, Lord, sa natapos naming gawain kahapon para po sa planuhin, Panginoon, sa buong isang taong darating. Ikaw po yung aming lakas, ikaw po yung aming pinaghahandugan ng anumang bagay na aming ginagawa. Dalangin namin, Panginoon, na naway samahan mo kami upang patuloy na ang aming iglesia, ang Unida Christian Church Caridad, ay magbigay ng glory sa iyo, Panginoon. Nawa ang bawat isa ay sama-samang lumago sa pananampalataya, lumalim sa aming pagkakilala sa iyo, at patuloy na maging mga disipulo, Panginoon, na maghahayag ng iyong mga banal na salita. Samahan mo kami sa aming pag-iwahiwalay pauwi patungo sa aming mga tahanan. Ingatan sa buong isang linggong darating, ano man ang aming gagawin, hanap buhay, pag-aaral, o sa aming mga tahanan, ikaw po ang mag-glorify namin at siyang pumatnubay sa aming lahat. Purihin ka, ito'y aming dalangin in Jesus' name. Amen. Pinakamamahal, naway sumaating lahat ang pagpapala ng Panginoon Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipisa at kaaliwan, buha sa banal na Espiritu, mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.